Ayun! We are live! Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay, Sir Gian. Magandang buhay po sa inyo lahat. Magandang buhay, Sir Eric. Magandang buhay po sa lahat po ng ating mga members ng ating kooperatiba. Sa lahat ng mga kamay-ari. Yes. Salamat din po sa... hindi. Magandang buhay din po sa mga hindi pa. Hindi pa. Tapos na. Nagpasalamat na. Thankful naman. Thanksgiving. Thanksgiving. So, ayun, magandang buhay po sa hindi pa po namin kasama. Hopefully, makasama na po namin kayo. Sa mga nag-o-observe sa atin, magandang buhay po sa inyong lahat. Alam ko, Sir, kaya ka nagpasalamat eh. Kasi kanina pa tayo nandito eh. Akala natin tapos na. Natin live na pala yun. Ayun, hindi po natin kasama muli si Chairman at napaka-busy ng ating Chairman. Pero kayo mag-alala, andyan ang ating Sir Gian. Yes. Magandang buhay po sa inyo lahat. Ay, ganun po bumati. Okay, so lunchtime na naman ng ating kwentuhan session. Kaya tuloy nyo lang yung pagkain ninyo habang pinapakinggan nyo kami. Kesa sa kung ano-ano o sino-sino pinapanood ninyo, panoorin nyo si Sir Gian at pakinggan nyo kung ano yung mga pag-uusapan o kwentuhan natin. Ano nga ba ang ating topic for today, Sir Gian? Sir, before yan, meron ka ba sir? Trivia. Ay, trivia? Wala ako. Biglaan to, nabigla ako doon. So, At ano yan? dyan, ako meron. Ay, okay. Konting trivia lang po muna tayo. Siyempre, related siya sa topic natin ngayon, sir. Mm-hmm. So, sir, parang, basa ko kanina according doon sa PNA o yung Philippine News Agency. Okay. So, as of year 2022 daw, sir, ay meron ng 20,105 registered cooperatives. Wow! 21,000. 20,000, sir. 20,105. Yes. Nice, ang Registered, daming sir. options. Registered, sir. Registered. Okay, Registered. and then? Tanong doon, sir, kasama ba tayo doon? 2022? Yes, sir. O, kailan? Anong buwan ba yan na-release? So, siguro, sir, ito ay, since Year-end. hindi siya specific, baka, sir, year-end siya. Year-end. So, most likely, kasama na tayo. Yes, sir, kasama tayo. Okay. So, nakaka-proud lang, sir. Congratulations. Congratulations, sir. Hey! Pati So, yun lang po. Parang sa kalaman lang din po ng lahat. So, as of year 2022, 20,000 na po pala ang 20,105 ang registered na cooperatives dito po sa Philippines. Yes. At ang nakakatuwa doon, kasama tayo doon sa number. Oo. Tama. So, congratulations po sa lahat ng mga kamay-ari ng kooperatiba natin. Yay. So, see you sana... Tapos Ay, trivia pa lang pala yun. Okay. Trivia pa lang. Ano ba pag-uusapan natin? Okay. So, dahil, sir, doon sa content trivia natin na yon, ang pag-uusapan natin, sir, ang galing nga rin, sir. Ang galing ng regulatory body natin, actually. Dahil nagkaroon ng ganitong type or standard nila sa mga cooperatives na tinatawag natin na common bond ng membership ng cooperative. Which parang, sir, di ba, since the word cooperative, so pinag-combine yung mga merong similar interests, di ba? Para, syempre naman, para magkaintindihan, sir, di ba? Tama. Kasi doon sa 20,105, iba't ibang kooperatiba yun. Yes, sir, opo. General, kasi ang sabi lang nila doon is registered. Oo, registered. lahat- Ang kooperatiba ay may different types. Yes, sir. Actually, sobrang dami na, sir, di ba? Madami. Yung, isa-isayin natin siguro ngayon, baka abutin tayo ng 2:00. Oo. Sila busog, tayo gutom. Or hindi na. Lipas na. Lipas na. Parang fasting na rin. Good for the body. May palang benefit nun. Okay, so kayo po. See you po. So hindi mo na see you agad. So hindi po muna natin pag-uusapan yung iba't ibang types. Yes. No? Pero, ang good news, pag-uusapan natin siya Apa. sa mga susunod na linggo. No? Yes, Kasi possible. mukhang ang pag-uusapan po natin para sa mga kamay-ari po natin at sa mga hindi pa po natin kamay-ari, na yung mga parang nag-observe at pinag-aaralan pa ang kooperatiba, ang good news is, we're planning na pag-usapan yung mga basics ng kooperatiba sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na kwentuhan session po natin. Tama.
Lalo sir, yung mga ano pa talaga, medyo skeptic pa sa Oo. paghahanap, di ba? So, parang ito kasi parang foundation talaga sir, di ba? Yung basic knowledge, at least kung paano talagang nag-work ang isang cooperative. Yes. Hindi lang siya sa word itself, kasi mas deeper, Yes. deepen na meaning kung paano talaga siya nag-work. Dahil may mga kanya-kanya tayong dahilan bakit ba tayo nag-i-invest sa kooperatiba. Kasi ang kooperatiba ay investment yan, isang investment vehicle yan. Tama. No? Kasi hindi yan guaranteed naman na nakikita talaga. No? Yes, sir. Kaya nakikita natin sa iba't ibang mga social media platforms na yes, they are encouraging yung pag-i-invest sa kooperatiba, which is very good kasi sinusuportahan natin yung local. Tama. No? Yung sinusuportahan natin yung work or businesses ng mga kooperatiba. Ang nakita lang natin na parang common na problem is tinitignan lang nila ang kooperatiba sa dividend side. Na kapag maganda dividend, go tayo dyan. Go target. Na parang yan yung passive income ko na as if yun lang yung parang sole na reason bakit sila nag-invest sa isang kooperatiba. Okay? Pero sa mga susunod po nating mga sessions, hopefully makasama na natin si Chairman. Yes, tama. Para nang sa ganun, mas malalim po yung ating pag-aaral o kwentuhan pagdating sa ano ba yung mga basics ng kooperatiba sa mga susunod na linggo. Yes. But for now, pag-usapan natin, since iba't iba ang types ng kooperatiba, so syempre meron din silang tinatawag na common bond of interest. Yes. Tama. Okay, meron tayong 4 major na common bonds of interest. Pag sinabi mong common bond, ano ba ito? Parang ano sir, similar. Parang may similarities Yes, sila. parang unity? Oo, may unity sila. May isa silang uniform. Uniform na. Damit ka. Isa yung kanilang parang Purpose, purpose. Kumbaga may common bond of interest. Meron silang isang purpose, may isa silang gusto, Goals, ganon. objectives. All right. So pag-usapan nga natin, ano-ano yung mga common bonds of membership? Okay, Una sa list natin. Ang una sa list natin, sir, para po sa mga members din natin na nanonood dyan or sa mga nakaka-view nito, sir, no? Dahil public, sir, di ba? So, number 1 po natin sa type, common bond ng membership ay yung tinatawag nating associational. Okay. Okay. So, Teka, associational, no? Yes, po. Dahil associational yung sinabi mo, batiin muna natin yung mga nag-comment sa ating, Ayun. at saka sa mga nanonood. Mukhang meron eh. marami tayong nanonood ngayon, sir. Baka 6,000. magtampo. Oo. 6,000 sino, viewers. sino? Yung mga nanonood. Okay, yan po. Nanonood po dyan. Siyempre, ang ating nag-aayos ng ating live, si Sir EJ. Oo, nag-ayos ang ating wire, ang ating wireman. Sir EJ! Ayan. Ang buhay po. Thank you. Ang ating head ng operation. Head of Operation. Dyan, si Ma'am Jewel Dane, Zabat Virginisa. Yan. Alright, Ma'am JD. Magandang buhay sa'yo. Kung nasa ka man, ma'am. Diyan ka muna. Diyan ka muna, wag kang magulo. Okay. Oh, si Ma'am Clay. Oy, isa sa mga Si Ma'am natin, Clay. sir. Member po natin yan. Regular member po natin yan. Actually, si Ma'am Clay, sir, no? Kahit wala pa tayong cooperative, andito Kasama na natin Yes, siya. talaga. Kasama rin natin ata siyang hindi. Basta kasama siya sa mga unang naging mga members din ng ating kooperatiba. Siya po ay OFW. Yan. Hello po, Ma'am Clay. Oh, magandang buhay, Ma'am JD ulit. At si Ma'am Rose. Yan, si Ma'am Rose. Napakahusay nito. Ito, napakahusay. Napakahusay mag-park. Ang galing. Lagi siyang dyan lang malapit sa ating office. Anyway. Park pala kala po sa Hindi, napakahusay niyan. Okay, sige. So, tuloy tayo. Associational. Pag sinabing associational, Sir Gian, ano ba ito? Ito, sir, parang ang tinatawag nitong associational. So, samahan, sir, ng mga similar na groups. Okay. O yung mga parang tatawag na example ay isang organization. Meron silang, meron silang organization. Parang isang social club. Mga Okay, meron Actually, silang sir, social isa sa club. mga number 1 example ng associational is tayo. iPro Cooperative okay. as of the current. Oo. Kasi diba, sir, nung sinet natin itong ating cooperative noong year 2022, nasa isang organization na kukuha nating members. Which yung isang natin, sir, parang tinatawag nating mother company. Yeah. Tama. Yes. So, tapos ngayon, sir, abangan natin. Sa mga susunod, baka magbago na rin tayo ng common band of membership. Well, surprise. Surprise. Hindi na surprise. Nakita nila sa post. But anyway, okay. So, isa siyang associational o ito ba kailangan
itong association na ito ay bago tayo ng kooperatiba, ito ba ay dapat registered na association? O basta sinabi lang, hindi, samahan kami ng mga singles, for example, di ba? Mga married, mga couples, ganyan. Association na kami. Ganun ba yun? Actually, hindi naman sir, specific na kung papaano eh. Pero, kumbaga, parang something na may talaga siya. Tapos, organization or company, mga club, ganun. So, most likely siguro. Registered. Registered. Yes, registered siya dahil yun yung hihingin sa'yo na Yes, requirement po. kapag Nasa nag-apply ka. requirements. So tayo nung nag-start, nung in-establish natin ang kooperatiba way back 2022, since tayo-tayo pa lang din naman, di ba? So, kaya as an association, parang isang grupo na pinag-isipan natin na, sige, go tayo, mag-kooperatiba tayo. So, ayun, di ba hinanapan tayo ng requirements? Yes, sir. Na ganun. Yes, At mga requirements. dito pala, sa list natin, no, makukonsider na na associational pala ang mga religious group. So, ang church, ang mga members pala ay pwede rin magtayo ng sarili nilang kooperatiba. Ang church members. Yes, mga same purpose na or interest nila. Basta mayroon silang same na purpose, etc. Okay? Na mga merong gustong i-achieve. Yes. Sir, Oo, same lang sila. Community nila or sa group. Ito ba ay kapag kunwari member ka ng isang association na yun, nag-establish sila ng kooperatiba, ibig ba sabihin nun, required ka as member ng association na mag-member din ng co-op? Or it is your choice? Sir, siguro, since sabi sir sa natin, sa CDA or sa agency, kasi yun voluntary eh. So, siguro ito ay option. Nililito ko lang talaga si Sir Gian. Hindi ako malilito. Hindi niyo ako malilito. Joke lang. Kasi tama ka, Sir Gian, dahil dyan meron kang extra rice mamaya. Tama, dahil ito ay voluntary. Yes. No. Though merong minimum requirements para numbers para ma-establish ang kooperatiba. Pero it doesn't mean na lahat ng member ng association na yon ay required na mag-join sa kooperatiba. Alright, so associational. Sa mga nagpaplano po na magtayo ng kooperatiba, kung kayo po ay may asosasyon na registered o meron kayong samahan na registered organization, religious group, ay pwede po kayo magtayo ng kooperatiba ng sa ganun madagdagan yung 20,105 na numbers. Pero as of 22 kasi yun, year 22, no? So, wala pwedeng pang nilabas, nadagdagan sir. na. Parang wala pang nilabas ata ng year 2023. Alam ko na kung bakit, sir. Bakit, sir? Hindi pa nabibilang talaga. Hindi pa nila tapos bilangin sa dami. Dumoble, sir, Oo, baka dumoble. Okay, so next tayo. Baka madami na-inspire na nagtayo ng year 2022. Teka, nakialam na ako sa ano. Teka, ba't iba na pinapanood mo? May iba na yung live Meron pa natin. bang ibang nag-comment dyan? Anyway, so first is associational. Second is, Ang tinatawag natin, sir, second ay institutional. ano ang difference nila, sir? Associational, sir, parang specific talaga doon sa loob ng ng community ng Okay. isang association. Institutional, sir, parang sa din naman, sa specific na siya sa mga, for example, parang sa schools, ganyan, sa mga government agencies. Parang pag sinabing school, mga teachers. Yes, sir, mga teachers and Okay. staffs na kasama doon Okay. sa Sila naman po yung nagtatayo ng mga cooperatives para ma-face din yung challenge doon sa kanilang sa inside the community nila. Yun. So school, regardless kung ito ay public or private. Yes, sir. So yung mga teachers pwedeng magtatag ng sarili nilang kooperatiba. Yun ang inam, ano? So parang mga teachers na nagkukwento-kwentuhan, Yes. mga, uy, what if kaya tayo? Ganito, ganyan. Kasi di ba, meron tayong kinakaharap na ganito. No, problema tayo sa pera, tapos mamaya susundan pa ng pera, tapos Yes. may pera ulit. di ba? Puro pera. Pera na lang. So, pero hindi lang sa teachers, kundi sa lahat. What if magtayo tayo ng ganito, tapos ganyan-ganyan. Ayan. So, doon nag-start yon, no? Even yung mga private employees or public employees ay pwede din magtayo. So, institutional siya. Kaya pala may mga, may mga nakilala tayo na mga kooperatiba sa isang LGU.
So shout out sa McDo. Sa McDo Cooperative sa Bungabon. Oh, 'di ba na-meet natin sila doon. So sila ay mako-consider as institutional. Okay. Ayos. So yes, same lang ng objective, Yes. no? Kadalasan itong mga institutions na ito ay may hinaharap na mga challenges. And then, based sa kanilang analyzation ay hindi sapat siguro yung nakikita nilang resources or support from kung saan man. Kaya nag-usap-usap. Kumbaga, parang ang tansya ko dito, ang kooperatiba, nag-start lang to sa Marites. Pwede sir, diba? Pwede. Doon na nagsimula ang lahat. Kumusta ka ba? Mga gano'n, nagsimula doon. Eto, sakto lang yan. Ay, bakit? Ano nangyari? Di ba? Mga gano'n. Tapos, ay, alam mo, okay. Maganda yung idea na yun. What if kaya magganito tayo? Oo, tama. Di ba? So, sir, same problem lang din. Same challenge. Same challenge. Tama. Why not solusyonan natin siya ng ganito? Why not ganito ang gawin natin? Correct. So, kaya hindi po masama ang pagiging Marites. Basta depende sa topic. Depende sa topic. Kasi yun pala, ang difference ng associational sa institutional, ang associational ay medyo broad. Kumbaga, di ba sir, institutional, pag sinabi institutional, yung nasa loob lang ng mismo. Oo, nasa loob lang. For example, Bungabon National High School. Apo, yun. So yung mga teachers ng Bungabon National High School, sila lang yung pwedeng mag-member doon sa kooperatiba nila na itinatag. No? So hindi ibig sabihin na yung kapitbahay nilang school, tama? Yes. High school, teacher din yon. Tama. Hindi niya pwede sabihin, teacher din ako, pwede ba ako mag-member dyan? Yes. So hindi, 'di ba? Kasi associational lang siya, naka-box lang siya doon sa specific na place. Correct. Specific na na school, for example, sa example natin kanina. Sa loob lang talaga. So what if so possible pala na kapag kunwari katrabaho ko sa, for example, sa iPro Group of Companies. Yeah. Wow. iPro Group of Companies. So si iPro Group of Companies, may mga branches. Yes. So pwede ba since kunwari may branch ka sa Davao, for example. So yung mga doon, mga employees doon ay pwedeng mag-member ng kooperatiba. Sa associational ba, sir? Sa institutional. Regardless na ng place. Apo, As long as sila ay under nung entity na yon. Yes, So, yun pala, yung institutional. Okay. Are we learning? Are we learning? Isang bagsak. Ay, Bagsak. Alright, so move on tayo. So, yan po yung institutional. So, move on po tayo. Next ay ang occupational. Occupational. So, occupational trabaho. Yes, sir, or profession, yung tinatawag. So, paano ito? Sir, unlike doon sa nauna nating dalawa, so ito medyo specific na siya talaga doon sa mga professionals like mga halimbawa sir, mga doctors, ganyan, mga lawyers or mga accountants. Okay. Yan. Farmers, pa pwede rin sir. Okay. Kapag nag-usap-usap sila, baka pag tinatawag po sila na occupational kasi nasa same sila, profession or industry. As naisipan nila magtayo ng isang cooperative. Okay. Dahil kagaya na sir din ng mga dalawa nating nauna, meron din mga challenges na gusto nilang i-solve, kumbaga. So, ganun lang sir. Siguro, nagmula lang din sa Marites. Oo, ng mga professionals. Marites, so, no? saan ba tayo, for example, sa mga doctors, saan ba tayo kukuha ng ganito? Ng mga why not magtayo na tayo ng cooperative? Saan tayo kukuha ng puting uniform? Yes, sir. Para yung sa based dun sa capital nila. Swab ang tawag doon. Swab. Yung, ewan ko ba, may quote, basta. Anyway, kaya nga meron tayong W. Morton na mga kapartners din na kooperatiba. Diba? Sila po ay samahan ng mga physicians. Yes. Karamihan ata sa kanila ay anesthesiologist. Yes, sir. Anong spell nung Basta yun na, sir. anesthesia. Ganun. Iba yung topic natin, sir. Wala spelling. Next week na lang yan. So, shout out po kay Doc Ralph. Doc Ralph po. Chairman ng W. Morton. Okay. So, nagsama-sama sila kasi napansin nila na mukhang, for example, kadalasan mga supply ng medical something, di ba? Yes, Medical sir. supplies, for example.
since nagsanib-sanib puwersa sila, nagkaroon ng mas malaking pondo, so mas malaki yung pondo nila para mag-purchase ng mga medical supply, may tinatawag na bargaining something di ba? Yes, Parang opo. nakapag-bargain sila dahil mas malaki yung pondo nila. Yes, sir. So nakukuha nila ng mas maliit, mas mura. So mas nadidistribute natin ng mas mura doon sa ating mga members. Apo. So ganun siya nagwo-work, no? Hindi lang doon sa na yan, hindi lang doon sa mga doktor, kundi even sa mga lawyers, Yes, group of mga lawyers. Di ba? So ano ba yung bibili nilang supply? Pag may mga members, sir, kasi parang may discount ka talaga. kapag mga ganun. Member ka. Kasi nga, mas malaki yung pondo. Parang ang kooperatiba ay, parang pwede mong, parang sanib puwersa siya na ipanglalaban mo, pangko-compete mo sa mga commercial, mga private companies. Na, ang mga private companies, ang nagmamay-ari lang yan ay mostly maliliit lang na tao. Hindi, maliit lang yung numbers nila, pero sila yung mga mayayaman. Well, sa Bilang, sir, no? bilang. Sa kooperatiba, hindi, nagmamay-ari nito lahat ng mga miyembro. Kahit na maliit yun o kahit na minimum lang yung kapital na meron kang inilagak. May Tama? bosses pa rin, sir. May bosses pa din. Regardless nung amount na ininvest dun sa isang cooperative. Yes, may bosses. No? Pangit lang yung iba. Ibang bosses. Ay, sir. iba sorry. Kanta yun, sir. Ay, sa Ito, sir, ibang bosses to. Sa decision making to, sir. Ay, sa decision may kanta. So, ayun. Okay. So, yan ang occupational natin. Ang daming mga benefits kasi kadalasan may mga kooperatiba na ang purpose nila ay magturo. Tama. Diba? Magturo ng mga trainings, trainings, workshops. So, kung ikaw ay kooperatiba din, tapos hihingi ka ng parang gusto mong i-avail yung mga workshops na yon, mas makakamura ka. Yes. Dahil co-op ka rin. Tama. Okay, so yun yung ganda ng kooperatiba. So, mga daming benefits, sir, no? Daming benefits. Sa sobrang dami, patapos na po yung time natin. Hindi pa po natin natatapos. Yung pang-apat. Kaya dyan na tayo. Diretso na tayo, Sir Gian. Sa pang-apat ay Ang pang-apat, ano lang, sir? Wala, kalimutan ko na. residential. 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 Ano naman ito? Ito, sir, so from the word itself, May residential. pabahay? Most common, sir, actually. Most common parang sa isang mga social development. Halimbawa, sir, sa isang subdivision. Okay. Meron kasi mga sir, tinatawag doon na Homeowners Association. So, pwedeng yung mga nandun sa loob ng subdivision, nagtatayo rin silang cooperative. So yun ang tawag doon ay associational. Tama? Kapag sa associational siya. Cooperatives pala, sir. Actually. So ang residential, ito yung mga kooperatiba na tawag dito, ang common bond of interest nila ay dun sa place, location nila. For example, tayo, currently, tayo, di ba? Yung, tawag dito? Provincial. Yes, sir, po. So provincial. Since ang province natin ay, Nueva Ecija. very good, Sir Very Gian. good, very good. Baka iba yung masabi ko. Nueva Ecija, ang ating province. Province. Lilipat pa ng province. So ito, dito yung scope ng ating operation. Yes. So allowed lang tayo na tumanggap ng mga membership, mga regular membership na nandito nakatira or may residence dito. Apa, tama. Okay. So, pero ang good news, mamaya na. Mamaya na, Okay. sir. Soon yan, soon. So ang residential ay based doon sa geographical, no? Pwedeng central, regional kung Yes, tawagin. regional. May mga kooperatiba na kunwari barangay lang. Meron bang gano'n, di ba? Meron gano'n, barangay lang. So ibig sabihin, kung taga-barangay ka, doon sa barangay na yon, kayo lang pwedeng mag-member. Gano'n. May mga kooperatiba naman na pang city lang, town lang, di ba? Meron naman ganoon. O meron din namang, yung nga nabagyan natin, yung provincial, pang province ang operation. Meron naman isa na yung nabagyan din natin kanina, regional and yung next, Mas malaki na, sir, national. yung national, which is buong Pilipinas. Philippines na. Oo. So, kahit nasa mang panig, sir, ng Pilipinas yan. Oo. Punta Pwede. natin tayo sa Bataan, Batanes. Boracay. Kaya may PMO po kami dyan sa Boracay. Abangan niyo po.
Nagka-purpose na pala mag-travel. No? Tapos, lang, humingi ng budget pang magse-seminar doon. So, para-paraan eh. So, shout out po kay Ma'am Maxima Ramon na talagang hindi pwedeng hindi siya umabsent. Laging nanonood Laging yan nanonood si Ma'am yan. Maxima dahil pag di siya nanood, may kaltas yung sa akin. Joke. Kasama pala to. Requirement Required pala, pala nila bossing yan. Mukhang maganda Alam mo yung na. require yan. Alam mo na, Ate Maxima. Alam na. So, see you sa Gabaldon. Sa Oo may- nga pala. Oo nga, malapit na pala yan, Oo. sir. Next Anyway, week. ayan. So, mas malaki ang scope nito kasi national nga. Yes. Oo, mas malaki yung scope niya. Kaya ang maganda is, yung opportunity ay na-spread mo sa mga, kung nasaan mang place sa Philippines. Opo, tama. Doon mas malaki yung challenge niyan. Yes, no? Pero, doon mas maganda din yung, mas malaki din yung opportunity na nakikita natin Yes. diyan. Saka, sir, mas mag-grow ang isang cooperative kapag naging national din talaga. Yes. Well, lahat naman, anumang type ng common bond of ng isang kooperatiba, lahat naman ay nag-grow. May kanya-kanyang challenges. No? So napansin ko lang, Sir Gian, no? Yung common denominator nitong, yes, may iba't ibang bonds, no? Common bonds of interest. Pero ang napansin natin dito, no, meron silang, ito yung ang common na nakita natin sa kanila is sila ay mga individuals na marites. No, mapa-associational, man, institutional, occupational, residential, mga marites, malikot ang isip. Correct. No? Na-analyze nila ano yung problema and then nakikita nila, kumbaga, nagkukwentuhan sila kung ano yung pwedeng solusyon. Yes. Kaya nabibuild itong kooperatiba. Nagsasanib puwersa sila. Ika nga. Ang revolutionary. Oo, punitin natin ang mga sedula. Mga gano'n. Hindi natin mapupunit yung sedula. Bakit? Naka-PDF file. Soft copy naman. Soft copy. Okay. Next. Napansin natin, they have the same dream. Nangangarap sila. And then, sinishare nila doon sa minamarites nila, di ba? Alam mo, parang harap ko yung ganito, ganyan. Tapos nakita rin niya, di ba? Uy, oo nga, no, mukhang okay yan. Share naman nila ngayon sa isa. Siyempre, yung iba maniniwala, yung iba hindi. Kaya yung mga naniwala, sila lang yung mga cooperator. Yeah. Kung tawagin, sila yung nag-sign ng application, di ba? Sige. Iano natin. Pipirma ako dyan. Asan kutsilyo? Yeah, ginaba yun. Hindi pala kumuha ng Umatagal Walang lang. ink. Mukhang traditional yun, sir. Walang ink. Sir, saka sir, diba? Parang yung mga nag-start talaga nun ay more than doon din sa dividends eh. Yes. Diba? Kasi yun na, lalo may mga challenge silang nakita, tapos pare-para sila ng interest pang paanong i-achieve yung kanilang na yun, solution doon sa challenges. Diba? Tama. Hindi dividend agad yung nakita nila doon, kundi Correct. kumbaga ang dividend ay parang sabi na lang natin reward Yes. na lang yon ng pagsanib puwersa nila. Kumbaga it's more than dividends. Yung reason bakit nila tinatag yung kooperatiba. So more than dun sa mga financial benefits like yung mga bonuses like yung dividend at saka yung patronage refund na madalas nakikita natin sa social media na kapag maganda magbigay ng dividendo at saka ng patronage refund, wow, the best yan na The best. kooperatiba. Best cooperative. So wala namang problema po doon. Congratulations sa mga kooperatiba na nagbibigay ng ganong kalaking gagandang dividendo. That means maganda yung management. Yes. Well, at, di ba, saan ba manggagaling ng dividendo at saka patronage refund? Of course, dun sa net surplus. Tama. Tama, doon manggagaling. Yes, sir. So, kung may pinanggagalingan yung dividends, then therefore, they're doing a good business. Yes. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Tama. Pero what if walang net surplus? Is it, ano na ba yun? Parang, ibig ba sabihin nun, they're not doing a good business? Hindi pa rin natin Hindi pa naman, alam. sir. Hindi natin masabi din, sir. Hindi pa rin natin masasabi. Kilalanin po natin sino chairman, sino yung management, kausapin po natin silang mabuti.
ano ang nangyayari, ano talaga ang laman ng, ano talaga ang vision ng kooperatiba na yan. So, let's not parang wag mag-judge doon sa, especially doon sa mga startup cooperatives. Tama. No? Especially yung mga kaka-register lang this year or last year. Last No? year. O sa atin, okay na tayo. 2 years na eh. 2 years na, malapit na. Malayo pa. Malayo pa rin, sir. Malayo pa tayo gagawin. Pero tulad nung nung last time, no, hinahanapan tayo ng co-ops peso score. Syempre, tinignan natin yung KAIS natin, yung sa site ng sir, kooperatiba. bagong system ng Sa bagong system ng kooperatiba. Ayaw naman natin magsabi, wow, ito kami. Di ba? Hindi. Nag-base kami doon kahit na hindi pa ganun kataas yung score na nandoon sa system, yun yung sinabi natin. Yes. Bakit natin sinabi yun? Kasi yun yung totoo. And yung totoo kasi, pag sinabi mo yung totoo, bakit mo kailangan sabihin yung totoo? Kasi yun yung tamang sabihin. Correct. Yes. Hindi mo natin kailangan, sir, ng mga parang papagandahin yung ano. Hindi natin kailangan pagandahin. Kung hindi po ganun kataas yung peso score ng iPro Cooperative, yes, yun yung totoo. Tama. Kasi yun yung sinasabi ng system. Yes. Kasi yun yung nangyayari. Okay? So, ngayon, it's up to the applicant or yung dun sa tao kung gusto pa niya mag-ituloy yung membership niya. Kasi, ang pagpasok sa kooperatiba ay may risk din yan eh. Yes, sir. Kahit saan naman, sir. Oo, lahat naman ay may risk eh. So, better na isabihin mo kung ano yung totoo, kung ano yung tama, and then, hayaan mo sila mag-decide. Correct. Kasi, nung una pa naman, nung tinatag natin yung kooperatiba, wala naman tayong peso score. Tama. Yung mga cooperator na kinausap natin, ilan yun? 20, ilan ba yun? 20, sir. Nag-start, sir? 20. Oo. 20. Nung kinausap po namin yung 20, hindi naman kami hinanapan ng peso score. Kasi wala naman kaming masasabi na peso score. Yes. Nung in-encourage namin yung mga cooperators na, why not mag-build tayo nito? I-build natin ito. Hindi naman kami sinabihan na teka, magkano ba yung di-declare yung dividend? Magkano ba yung i-declare yung patronage refund? Teka, ano ba yung peso score nyo? Kasi ang hirap naman yan. Itataya ko yung pangalan ko dyan, no? Pipirma ko dyan, no? Tapos, wala pa palang score, oh. Correct. So, More than talaga. More than. Kaya, salamat sa mga cooperators natin na nagtitiwala sila, hindi dun sa numbers. Correct. Nagtitiwala sila yung 5, 10 years from now, 15 years, 20 years, 30, 40 years, 50 more, 60, 100, Hindi natin alam, sir. Diba? yung susunod Correct. na generations ng kooperatiba. Kasi, di ba, sir, parang yung vision talaga, pinaka-importante rin, sir. No? May mga ano talaga na, for example, sa atin, wala tayo doon sumunod, pero yung vision tuloy-tuloy pa din ng mga susunod sa atin. Yes. So it's more than dividend. More than Pero po kayo mag-alala, pag-uusapan po natin yan sa mga susunod pa na kwentuhan session natin. Napasarap lang, sir. Medyo naiba lang. Oo. So recap lang po, no? Recap, may 4 na major common bond of interest kapag bago mag-establish ng isang kooperatiba. Isa ay ang Associational, sir. Next ay ang Institutional. okay. Next ay Occupational. and ang Ang residential. residential. Pasado sa recitation. So, ayan po. Sana po ay meron po kayong mga natutunan. At sa mga gusto po na makilala pa ang iPro Cooperative at gusto pag-aralan, gusto mag-join sa atin, maging kamay-ari ng kooperatiba, mag-message po kayo sa ating FB page. At may mag-a-assist po sa inyo na staff. At mainam po na ibigay niyo po ang inyong phone number pag hiningi nila para matawagan po kayo. Dahil ang gusto po natin, makakwentuhan itong mga gustong mag-join sa atin. Kasi kahirap na, sir. No? Hirap express lang din pag chat-chat lang o message. Yes, oo. So, mainam na magkakwentuhan, nang sa ganun, directly masagot yung mga tanong po ninyo kung meron man. So, ayun.
Tama. Sir Gian, thank you sa yung yung mga sharings about sa ating topic Thank you for din, sir. today. Thank you, sir, sa dito. Invitation. Salamat sa Parang trivia mo. Salamat sa malayo, trivia mo. eh. Alright, so hanggang dyan lang po muna for today. Kita-kits po tayo sa mga susunod po nating kwentuhan session. Abangan po ninyo yung ating mga susunod na magagandang topics about sa cooperative. And lagi po natin tatandaan, ng kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan.